Sabi nga nila, ang mundo ay puno ng hiwaga. Hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa ating bansa, laganap ang samut-saring kwento ng kababalaghan, katatakutan, misteryo at urban legends. At isa nga sa pinakasikat ay ang kwento tungkol sa kulam. At ito ngayon ang bibigyan natin ng buhay. Tatlong kwento na nagtagpo sa iisang tema, ang pangkukulam. Sa isang lugar sa Mindanao ay may kilalang mangkukulam. Itago na lamang siya sa tawag na Dario. Buhay pa kasi ang taong ito, kaya mas minabuti kong hindi sabihin ang tunay niyang pangalan at lugar. Matagal-tagal din akong nawala sa lugar namin. Gawa ng nasa Maynila na ako nagtatrabaho. Subalit ang kwento kay Dario ay patuloy pa rin sa pag-usbong. Pero sa kabila ng mga kwentong iyon, ay wala namang napapatunayan. Kadalasan nga, ay ginagawa lang na tampulan sa inuman at ng mga marites ng bayan ang pangungulam daw ni Dario. Taon ito ng 2018. Muli akong nagbalik sa aming baryo. Sobrang nag-iba na ang mga tao. Maraming bagong sibol na kabataan ang hindi ko kilala. Naalala ko pa dati. Isa ako sa mga kabataan na inuumaga na ng uwi dahil sa walang sawang galaan at minsan inuman. Ngunit may nag-iisang tao akong hinahanap that time. Si Boyet, ang kaibigan ko sa kabilang purok. Siya kasi ang best friend ko. Nagtaka na lamang ako dahil biglang naputol ang aming komunikasyon sa cellphone at social media. Binalak ko siyang puntahan, pero nagtanong muna ako sa aking mga magulang kung nagagawi ba si Boyet sa aming kalye. Madalas kasi siyang tumatambay doon. Nag-iba naman ang itsura ni Mama. Sabi niya, ay wag ko na daw puntahan at kaibiganin si Boyet dahil may balitang naging sugapa na daw ito sa iligal na bisyo. May inabuso daw itong mga kababaihan at iilang reklamo ng pagnanakaw. Pero walang matibay na ebidensya upang madiin siya. Sobra naman akong nagtaka dahil napakabait ni Boyet noon. At upang mapatunayan ko ang mga sabi-sabi, sinadya ko talaga ang kanilang bahay. Bandang hapon, mga 4:00, nasipat ko si Boyet na nakaupo sa gilid ng kalsada habang nakatitig sa mismong bahay nila. Sadyaing lugar kasi ang kalye nila. Tahimik at sira-sira pa ang kalsadang lupa na tila ba ay pinabayaan ito ng gobyerno. Sa itsura ni Boyet, parang totoo yata ang mga nabalitaan ko. Naawa ko kung bakit siya humantong sa ganitong sitwasyon. 5 hakbang na lang ang layo ko sa kanya bago ko naman siya tinawag. Medyo nagulat siya. Ngumiti at agad niya naman akong kinamusta. Habang nagkakamustahan kami, batid ko ang pagiging maputla niya. Malalim ang mga mata at nangingitim pa ang eyebags nito. Parang puyat pa ng 1 linggo. Sanay kasi ako na nakakapasok sa bahay nila dati. Kaya ako na mismo ang umaya sa kanya na kung pwede ba kaming pumasok sa bahay upang doon magkwentuhan. Subalit umayaw itong si Boyet. Mas mabuting sa labas na lang kami mag-usap. So ayun na nga, dinala niya ako sa unahan. Ang bahaging yon ay may malaking sapa. May sirang maliit na kamalig at doon kami umupo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa
at dito tinumbok ko agad ang sadya ko sa kanya tungkol nga sa mga nababalitaan ko. Hindi agad sumagot itong si Boyet. Sa halip ay lumuha ito at humikbi. Ayon kay Boyet, kagagawan daw ni Daryong mangkukulam ang mga nangyayari sa kanya. Hindi rin totoo na naging adik siya, pati ang pang-aabuso at nakawan. Kailanman ay hindi daw niya ginawa. Dahil nga sa kilala ko si Boyet, naniwala ako sa kanya. Dagdag pa niya, 2 taon na ang nakalipas nang magtagpo ang landas nila nitong si Daryo. Nagtrabaho pala dati si Boyet sa isang water refilling station bilang isang delivery boy. At sa kasamaang palad, nautusan siyang mag-deliver mismo sa bahay ni Daryo. Isang pambihirang pagkakataon dahil hindi naman daw nagfafa-deliver si Daryo at kusa itong bumibili ng tubig at binubuhat pa uwi. Siyempre takot si Boyet. Gawa nga sa kilalang mangkukulam si Daryo. Inihatid niya pa rin ang 1 galon ng tubig. Nakapasok siya sa bahay nito na purong gawa sa kahoy. Maayos naman daw ang loob hanggang sa kusina kung saan doon niya inilapag ang galon ng tubig. Pero may kakaiba siyang naamoy na nagmumula sa isang kwarto malapit sa kusina. Magkahalong halimuyak ng herbal at masangsang na nabubulok na hayop. Nakatingin lang naman daw sa kanya si Daryo habang nakatayo ito sa may sala. Sumusulyap lang si Boyet dahil ayaw niyang titigan sa mata ang mangkukulam. Nagpaalam siya ng maayos kahit hindi tumugon ang lalaki. At nang lumabas siya ng bahay at sa pag-apak niya sa lupa, dito ay bigla siyang nahilo. Hindi naman siya natumba pero literal na umikot ang kanyang paningin. Sinapupo niya ang kanyang noo habang pasimpleng lumingon kay Daryo. Nasa sandaling iyon ay nakatingin sa kanya at nakangisi. Yun bang ngiting aso? Pinilit niyang maglakad ng sobrang bilis hanggang makarating sa delivery sidecar at umalis na agad sa lugar. Ngunit kinagabihan sa araw na yon ay nilagnat si Boyet at doon nagsimula ang bangungot ng kanyang buhay. Ayon pa sa kaibigan ko, may mga nakikita na daw siyang anino gabi man o araw. Bagay na bigla niyang ikinatakot. At sa tuwing natutulog siya, ay binabangungot siya ng mga nilalang ng kadiliman. Demonyo, engkanto, multo, aswang at kung ano-ano pa. Hindi na siya nakakatulog ng maayos at kahit sa pagkain ay madalas inaayawan ito ng kanyang sistema. Nagiging tulala siya at bigla na lang sisigaw sa takot. Kaya naman hindi imposibleng mag-isip ng masama ang kanyang pamilya. Pinasuri naman daw siya sa doktor pero walang nakitang sakit. Sinubukan niyang sabihin sa mga ito ang kanyang hinala ngunit wala naman siyang katibayan. Baka daw nagkataon lang, wika ng kanyang ama. Hindi din naman naniniwala ito sa kulang, lalo na sa ipinaparatang kay Daryo. Para sa kanyang ama, usap-usapan lang ang kulam at hindi yon totoo. Pero para sa akin, buo ang loob ko sa paniniwalang may kinalaman si Daryo sa nangyari sa aking kaibigan. Kung hindi ko ito kilala, baka magduda pa ako pero malalim ang pagkakaibigan namin.
Inabisuhan ko siya na maghanap ako ng manggagamot o mas kilalang terminong tambalan sa Kabisayaan. Makalipas ang halos 1 linggo, ay sinamahan ko si Boyet upang magpatingin sa manggagamot. At kinumpirma nga nito na hawak si Boyet ng isang mahikang itim. Imbis na paslangin ay pinaglalaroan si Boyet ng mangkukulam. Sa awa ko kay Boyet, ay inilahad ko sa manggagamot ang lahat ng nalaman ko tungkol kay Dario. Binigyan niya kami ng habay. Pangontra daw iyon sa kulam at masamang elemento. Tugon pa ng manggagamot. Kaya naman daw niyang gamutin si Boyet, subalit kapag naramdaman daw ito ng mangkukulam, baka tuluyan niya na ang aking kaibigan. Nagmungkahi ito na mananatili muna si Boyet sa bahay ng manggagamot. Gagamutin, at kapag kumilos ang mangkukulam, ay dito niya na ito kakalabanin. Subalit, tumanggi si Boyet. Tiyak na hahanapin siya ng kanyang pamilya at siguradong ituturing iyon ng kanyang ama. Nakabaliwan dahil hindi nga ito naniniwala sa mga ganoong bagay. Wala naman akong choice kundi ang iuwi si Boyet. Kinabukasan ay bumisita ako sa kanila. Kahit kilala ko ng kanyang pamilya, ay hindi man lang ako pinapasok at nagsabing umalis daw si Boyet at hindi sinabi kung nasaan. Sinubukan ko pang kontakin si Boyet pero nagring lang ng 1 beses ang cellphone niya. At sa mga sumunod na tawag ay nakapatay na ang cellphone nito. Bagamat hindi na maganda ang kutob ko, ay wala naman akong magagawa. Sa buong araw na yon, ay kinontak ko siya ng paulit-ulit pero wala talaga. Timing naman na inaya ko ni Papa na magpunta sa bahay ni Ninong dahil kaarawan ng kinakapatid ko. Kinabukasan, nagulantang na lang ako sa balitang patay na si Boyet. Ayon sa mga napagtanungan kong kapitbahay, noong gabi, narinig daw nilang sumisigaw si Boyet na parang nagwawala. Hindi naman daw humingi ng tulong ang pamilya, kaya iniisip nila na baka nag-away lang ang mag-ama. Gawa nga sa lulong sa bisyo ang pagkakakilala ng mga tao. Kahit ang pamilya ni Boyet ay hindi masabi ang eksaktong dahilan kung bakit namatay ang kanilang kapamilya. Ang sabi, bigla na lang daw itong nagwala at hinala pa nila ay baka na overdose na daw ito sa droga. Nanginig, bumula ang bibig at nawalan na ng buhay. Napakalungkot dahil walang naniwala kay Boyet, maliban sa akin. Napakalabo ng paglisan niya sa mundo. Subalit malaki ang hinala ko na may kinalaman si Dario, ang binansagang mangkukulam. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento. Salamat. Tawagin niyo na lang ako bilang si Joel. Nangyari ang karanasan kong ito taong 2017 sa lugar ng Cebu. Maganda at maayos ang aming pamumuhay pero sadyang darating ang panahon, susubukan tayo ng tadhana. Isang pagsubok na masasabi kong masakit ngunit nakakagilty dahil sa ginawa ng aking ama. Uumpisahan ko ang pinakapuno ng pangyayari at kayo na ang humusga kung nararapat ba ang aming ginawa. Nagulantang kami sa masamang balitang aming natanggap. Mula ito sa tawag ng asawa ng aking tiyuhing si Armando. Pinaslang daw ito sa pamamagitan ng pagsaksak
ng ice pick sa tagiliran. At ang gumawa nito ay ang gwardiya mismo ng palengke na kung tawagin ay si Toto. Salaysay ito ng aking tiya na si Claire. Hindi na naman daw umuwi si Tio, gawa nga sa nakipag-inuman na naman ito. Sanay na si Auntie sa ganoong senaryo at nagsasawa na rin siya sa kakabulyaw dahil hindi naman daw nakikinig si Tio. So ayun na nga, isang laborer si Tio sa palengke. Madaling araw pa lang ay dapat nasa palengke na siya upang salubungin at buhatin ang mga darating na mga gulay, isda at karne. Dahil nga sa hindi umuwi itong si Tio, mula sa inuman ay dumiretso na ito ng palengke bandang 2:00 ng madaling araw, kung saan ilang oras pa bago magsidatingan ang mga kargamento. Humiga daw iyon sa bakanting mesa ng mga nagtitinda ng kape. Sinuway daw ito ni Toto, gawa nga sa lasing. Baka hindi pa babangon kapag dumating na ang magtitinda sa pwesto. Sabi naman daw ni Tio iidlip lang daw siya dahil inaantok na. Pilit na pinaalis at pinauwi ito ni Toto na naging dahilan ng kanilang sagutan. Hanggang sa naganap na nga ang karumal-dumal na pangyayari. Inamon daw ni Tio si Toto ng suntukan at nauna pa itong umatake. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumaban. Naagaw nito ang dalang ice pick ni Tio at ginamit niya itong panlaban sa lasing. Tinatayang nasa 5 saksak sa tagiliran dahilan upang bumagsak at malagutan ng hininga si Tio. Ang mga impormasyong iyan ay base sa salaysay mismo ni Toto. Dahil wala naman ibang saksi sa pangyayari ng oras na yon. Nakadapa na si Tio sa semento sa labas ng palengke habang dumanak ang dugo sa paligid. Bandang 5:00 na yata ng madaling araw. Marami ng taong nagkukumpulan. Hindi naman tumakas si Toto at pinaninindigan niyang self-defense lamang ang kanyang ginawa. Pero may mga butas sa salaysay ni Toto tulad ng paano nagkaroon ng ice pick si Tio. Hindi naman niya ito kailangan sa pagiging kargador. At bakit naman siya nakipagsagutan? Sa lasing lasing nga iyon. Si Toto ay hindi naman talaga opisyal na gwardya na yung tipong naka-uniforme. Siya lang ang tinalagang tagabantay ng palengke tuwing gabi at nag-aambaga ng mga nagtitinda bilang pasahod sa kanya. Ang nangyari kay Tio ay hindi katanggap-tanggap ng aming angkan. Pero sa paggulong ng kaso, nalaman na lang namin na nakipag-areglo pala si Auntie sa pamilya ni Toto. Inurong ang kaso at binayaran siya ng 20,000. Gawa nga sa malayo kami, ay napasuntok na lang sa dingding si tatay dahil sa galit. Ipinagpalit ni Auntie sa 20,000 ang buhay ni Tio Armando. Umalis na din si Toto sa lugar at nabalitaan namin na umuwi na ito ng Samar. Isang waray pala itong si Toto. Sa tindi ng galit ni Papa ay gumawa ito ng paraan upang makagante kay Toto. Tumira ito sa lugar kung saan nanirahan si Tio. Kahit papaano ay may kakilala si tatay doon at nakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Toto. Sa katimugan ng Cebu, nakahanap si tatay ng mangkukulam. Nagbayad itong si tatay ng 40,000. Masyadong malaki ito para sa bayarang mangkukulam.
Sa hustisya ng ating bansa, tiyak aabutin pa ng siyam-siyam bago makamit ang katarungan. Lalo pat sarado na ang kaso at umurong na ang asawa ng biktima. Kaya kumapit na si tatay sa patalim. Sa labis na pagnanasa ni Itay, sinadya pa niyang pumunta ng Samar, sa mismong lugar ni Toto upang matiyak niya mismo ang kaparusahan nito. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. At ako ang isinama ni tatay papuntang Samar. Doon ko nakita sa personal itong si Toto. Payat, humpak ang muka at may katandaan na. Lihim kaming nakihalubilo sa lugar upang magmanman. Ako man din ay galit na galit din dito kay Toto. Literal na, nasa tapat lang ng bahay nila Toto ang inuupahan naming bahay. Mukha namang walang nakakaalam na kapitbahay nila na may krimeng ginawa itong si Toto. Sa bawat ngiti niya ay nanlilisik na tingin ang ginagawa ko habang nakasilip noon sa bintana. Gusto kong durugin ang kanyang muka, pero ayon sa mangkukulam, 1 buwan na lang ang itatagal ng buhay nito. Isang araw, isinugod si Toto sa ospital gawa nga sa matinding pananakit ng tagiliran. Subalit umuwi na itong bangkay at pinaglalamayan na. Nagawa pa namin ni tatay na makiramay at dumungaw sa kabaong ng hinayupak na yon. Alam kong hindi maganda yon. Pero masisisi niyo ba kami ni tatay kung sa gitna ng paghihinagpis ng pamilya sa yumao ay kaligayahan naman ang aming naramdaman. Dito ko natatapusin ang kwento. Sana ay mabasa ninyo. Salamat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Benji. Nangyari ito taong 2016. Sa lugar ito ng Lapu-Lapu City. Ilang araw pa lang ako sa trabaho bilang promodizer sa isang kilalang hardware depot dito sa Lapu-Lapu City. Nasaksihan ko na ang pambihirang pagkakataon na makakita ng taong biktima di umano ng kulang. 2 buwan lang ang ahead ni Christian sa aking trabaho. Nung una pa lang, ay napansin ko na matamlay siya pero wala naman akong pakialam dahil baguhan at wala pa akong kaibigan sa trabaho. Ang mahalaga para sa akin noon ay magampanan ko ng maayos ang mga gawaing nakaatas sa akin bilang promodizer ng mga electric products. Habang si Christian naman ay na-assign sa hardware at area. Lunchtime na, kaya pumasok na ako sa locker upang kunin ang bag at lumabas upang maghanap ng karinderya. Nakita ko nun si Christian na nakasubsob sa mesa ang ulo habang natutulog. Sabi naman ng isa ko pang katrabaho na si Genevieve, ilang araw na daw na masama ang pakiramdam ni Christian. Ayaw daw makinig neto sa sinasabing magpa-check up dahil iniinda daw nito ang pananakit ng tiyan. Hanggang isang hapon, bandang 3:00, nagulat na lang kami dahil nagkagulo sa hardware department. Siyempre nagtakbuhan kami papunta doon at kitang-kita ko si Christian na nakabulagta sa sahig habang umiiyak na dahil sa sobrang pananakit ng kanyang sikmura. At ang mas nakakakilabot dito, lumobo ang tiyan nito na doble pa sa laki ng kanyang ulo. Nagkagulo na. Pati mga customer ay nakiusyoso na din. May narinig naman ako noon na binarang daw si Christian. Sa Kabisayaan kasi, mas popular ang salitang barang kaysa kulam. Ang termino ng kulam sa amin ay gidautan.
pero madalas barang ang ginagamit na termino. Isa sa kasamahan namin na si Clint ang tiyak na nagsabing kinulam si Christian. Gawa nga sa karamihan sa amin ay walang alam sa ganoon pangyayari. Nag-utos ang aming manager na dalhin si Christian sa ospital. Pero nanindigan si Clint na walang magagawa ang mga doktor sa binata. Pero ano ba ang kapangyarihan ni Clint laban sa salita ng manager? Na-admit noon si Christian at humupa naman daw ang paglobo ng tiyan nito. Samantala, isa ako sa nakinig habang nagkikwento si Clint kahit nasa selling area kami. Walang duda na kinulam talaga si Christian. Gayunpaman, umuwi si Clint sa Naga. Napakalayo nito sa Lapu-Lapu. Nangungupahan lang siya pero gawa nga sa kinulam si Christian ay umuwi ito upang humingi ng saklolo sa kakilala daw niyang tambalan sa syudad ng Naga. Kinabukasan ay dinalaw na. Si Christian dala ang isang garapa ng langis. Alam niyang bawal yon pero pinainom niya ang binata. Pagsapit ng hapon, sumuka daw ng sumuka si Christian. Nakakagulat dahil buo-buo pa ang mga pagkain kahit ilang araw niya na itong kinain. Kaya nagduda kami. Baka na impatyo o hindi lang natunawan si Christian. Pero sa kabilang banda, bakit lumobo ng ganoon kalaki ang kanyang tiyan? Makalipas ang ilang araw, nakabalik na sa duty si Christian. May isang matandang babaeng customer ang lumapit sa nakadisplay na LED bulbs. Nakabanda na ito ng itim at suot ang mahabang damit na dark brown. Nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Bigla naman akong napatras sa gulat nang tumingin ito sa akin. Bukod sa kulubot nitong muka, purong pula din ang talukap ng mga mata. Para bang naglagay ito ng eyeliner na kulay pula. Iba rin ang amoy nito na pinaghalong tabako at alingasaw ng isang taong grasa. Pero sinubukan ko pa ring bumawi. Ngumiti ako at nagpatuloy sa pag-assist sa kanya. Hindi ito sumasagot noong una. Hanggang sa naghanap ito ng bombilya na kulay pula ang ilaw. Wala akong naisip ibigay, kundi ang maliit na bombilyang pang-altar. Nagalit noon ang matanda. Bakit daw yon ang ibinigay ko sa kanya? Humingi naman ako ng paumanhin. Tumalikod ito at mabilis na naglakad. Mula sa electrical department ay madadaanan patungong exit, ang hardware area. Sinundan ko lang ng tingin ng matanda. Hanggang sa bigla itong nilapitan ni Christian at dinuro-duro. Naging hysterical ang binata. Ayon sa kanya, ang matandang iyon daw ang kumausap sa kanya at tinapik pa siya nito bago umalis. Ilang minuto lang ay biglang nanghina si Christian at nagsimula ng sumakit ang kanyang tiyan. Sumigaw si Christian at paulit-ulit niyang tinawag ang matanda na mangkukulam. Inawat siya ng aming mga kasamahan dahil halos sapakin niya na ang matanda. Dali-dali namang lumapit ang gwardya at sinamahang palabas ang matanda. Ngunit huminto muna ito sa pinto. Lumingon at tumingin ng masama kay Christian. Samantala, mula naman sa aking kinatatayuan ay pilit kong inalala kung natapik o nahawakan ba ako ng matanda. Nakaramdam din ako ng takot dahil baka totoo ngang mangkukulam ang matandang yon. Nang may masmasan si Christian,
Nilapitan siya ni Clint at sinabing hindi niya yon dapat ginawa dahil kung iyon nga ang kumulam sa kanya, tiyak na babalikan siya nito. Pero galit si Christian at sinabing papatayin niya ang matandang yun. Makalipas ang ilang araw, kakatapos lang ng lunchtime at naghahanda na kami para sa pagbalik sa duty. Biglang dumating si Christian. Pawisan ito at kabado ang muka. Nauutal itong nagwika. Ayon dito, habang naglalakad siya pabalik, may biglang humawak sa kanya. Kahit malaking tao si Christian ay napatigil siya at bahagyang nakaladkad. Nang lingunin niya kung sino ang humila, ang matandang babae pala. Bumalot sa amin ng takot at nagkaroon ng mga agam-agam. Pinuntahan niya si Clint at kinausap. Walang duda. Binalikan daw si Christian. Kahit pabalik na kami sa duty, nagdesisyon sila na dalhin agad si Christian sa Naga, doon sa kilalang tambalan ni Clint. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, sakay ng motorsiklo sa bandang Mandawi area. Napakapit daw ng gusto si Christian kay Clint. Nagrereklamo ito na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Parang bumalik sa dati. Inabisuhan siya ni Clint na kumapit lang at bibilisan na ang takbo. Hanggang sa hindi na nagsalita ang binata. Lumuluwag na ang kapit nito kay Clint at nanginginig. Hindi naman siya magawang hawakan ni Clint dahil nagmamaneho ito. Pero gamit ang isang kamay ay inabot ni Clint ang kaliwang kamay ni Christian. Nahawakan naman daw niya ito pero napakalamig na at walang tigil sa panginginig. Kaya nagwika si Clint na ihihinto na ang motor pero nahulog na si Christian at nahagip ito nang rumaragas ang trailer truck na nakasunod sa kanila. Dito nakaladkad si Christian at nagulungan pa ng truck. Dead on the spot ang binata. Ang pagkasawi ni Christian ay itinuturing na road accident. Subalit para kay Clint, ang kulam talaga ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Bumalot ang lagim sa aming mga katrabaho. Ni hindi ko magawang silipin siya sa loob ng kabaong. Habang nasa lamay kami at pinag-uusapan ang pangyayari. Natakot na akong bumalik sa trabaho. At baka ako pa ang mabiktima. Lalo na dahil minsan ko nang nakaharap ang matanda. Gayunpaman, nagkaroon na kami ng awareness basta may matandang pumasok sa store. Lalo na ako. Wala na akong pakialam at lumalayo ako sa tuwing may matandang customer kahit pa produkto ko ang hinahanap. Natakot na ako baka ako pa ang sumunod kay Christian. Di naglaon. Lumipas ang ilang buwan. Nag-resign na ako dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko habang nasa trabaho. Para bang may negative vibes ang naiwan sa store na yun. Ewan ko kung kay Christian ba yun o sa matandang mangkukulam na minsan may mabiktimang promodizer. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po.